Showbiz Fanatics, kontrata ni Mr. Willie Revillame sa TV5. Abay, sinasabing hindi pa raw confirm. Ano nga ba ang nagiging dahilan ng pagpigil sa pagbabalik telebisyon ni Mr. Willie Revillame? Ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo magsimula sa ating updates for today's video, nais ko po muna magpasalamat of course sa lahat ng mga legit viewers, subscribers at ang lahat ng mga legit na nanonood at sumusubaybay sa lahat ng ating mga videos. Maraming salamat po sa inyong panonood. And for today's video, kung nabalitaan po ninyo, August 2023, nang ibinasura ng Korte or Supreme Court ang claims or counterclaim ng ABS-CBN versus Willie Revillame. So, 2023 pa lang ay natapos na po ito, close na. Iniutos ng Korte Suprema ang pagbabasura sa counterclaim ng ABS-CBN na nakabinbing kaso laban sa dati nitong TV host na si Willie Revillame. Inakusahan ng media giant si Revillame ng paglabag sa kontrata. Pumabor kay Revillame ang naging desisyon ng 3rd Division at binanggit ang naunang desisyon ng 1st Division na napatunayang guilty ang ABS-CBN sa forum shopping. Ito ay tumutukoy sa paghahain ng dalawa o higit pang demanda sa magkakaibang korte na humihiling sa kanila na magdesisyon sa pareho o magkakaugnay na mga dahilan upang mapataas ang tsansa na makakuha ng favorable decision. So, ibig sabihin, yung ABS-CBN pala noon ay nag-submit sila ng case different sa iba't ibang mga korte na parang nagkaroon ng technical issue with regards to that. So, this clearly shows that ABS-CBN willfully sought the same relief in two different fora, expecting a favorable result after being denied the first time, payag ng Supreme Court 3rd Division. Ipinag-utos ng Korte Suprema sa Quezon City RTC na ipagpatuloy ang nakabinbing kaso sibil ng walang compulsory counterclaim ng ABS-CBN. So, ibig sabihin 2023 pa lang, talagang nawapawalang bisa na po yun, yung counterclaim. Kasi parang kinasuhan din po kasi si Willie Revillame ng ABS-CBN, yun nga for bridging the contract, breach of contracts. And at the same time, sa paggamit niya rin ng title na Wawawin. So parang issue rin sa Itbulaga na parang it's about the trademark. Pero napatunayan na yun nga yung pinaka parang copyright infringement na kinisa kanya i-file ng ABS-CBN against Willie Revillame. Pero lahat po ng yon ay nanalo po si Willie. Kaya naman si Mr. Willie Revillame po ay parang nagbalak siya na bumalik sa Free TV. So nagkaroon po siya ng pagkakataon na habang dinidinig yung kaso, nakabalik po siya sa Free TV sa pamamagitan ng GMA Network. Kung saan binigyan po siya ng agreement at binigyan siya ng kontrata na magamit yung 6 PM slot at doon ay tumagal siya ng ilang taon. Pero dahil po sa pagsulpot ng panibagong network ni Mr. Manny B. Pangilinan at nabigyan po siya ng pagkakataon at binigyan siya ng slot doon dahil magkaibigan sila ni Mr. Manny. So kahit po may ino-offer pa sa kanya na kontrata ang GMA para magpatuloy siya sa kanyang slot, hindi niya na po tinanggap yun, tinanggihan niya na. Ngayon, dahil po hindi naging maganda yung rating at hindi naging maganda yung takbo ng kanyang programa doon, ninais niyang bumalik sa GMA pero hindi na po siya pinagbigyan. Dahil parang sumama na yung loob ng mga executives sa pagtanggi niya doon sa kontrata na inaalok sa kanya ng GMA. So kasabay nga nito, ngayon naman, ngayong 2024, ay napapabalita ni si Mr. Willie Revillame ay inoferan din. Kumbaga parang gusto niyang kunin ang noon time slot ng isang government network na PTV4. Pero dahil po sa hindi naging maganda ang resulta ng pag-uusap ng mga executives doon, parang nahalata po ni Mr. Willie na parang tila baga ang gusto lang ng mga executives, pinagtatalunan nila kung magkano ang magiging komisyon nila. Imbis na tulungan siya kung paano mapapaganda
at mapapainam yung programa na ipapasok niya dun sa network na yun. So, hindi po yun natuloy. At ngayon, nagkaroon po at kumalat po yung mga balita na si Willie Rebillame ay magkakaroon ng comeback bilang wawawin sa TV5. So, ang akala nating lahat ay confirm na ito dahil sabi nga back-to-back daw sila ng Eat Bulaga, ano. At yun yung inaasahan ng ilan sa mga Dover Cats at ilan sa mga supporters po ni Willie. Pero may nilabas po ang Inquirer or Philippine Daily Inquirer at Lion Here TV na nagsasabing yun daw di umano na kontrata ni Mr. Willie Rebillame dito po sa TV5 ay hindi pa po sigurado. Which means hindi pa siya 100% na talagang matutuloy. The much-awaited return of television personality Willie Rebillame to TV5 appears to be on the horizon with contract signing set to follow one last meeting this week at MediaQuest Holdings. So, totoo nga yung sinasabi na may isa pa pong meeting na magaganap bago po masabi at ikumpirmahin na talagang matutuloy na nga yung kanilang kontrata. Reporting circulating online indicate that Revillame's new game show slated to air alongside TV5's long-running noontime program Eat Bulaga is nearing confirmation. There are reports that discussion between the TV host, producers, and the executive at MediaQuest Holdings Incorporated have progressed positively, hinting at imminent collaboration announcement. The recent meeting attended by prominent figures such as MediaQuest President Jane Basas, TV5 President Guido Savaliero, and MediaQuest CFO John Andal provided an optimistic atmosphere indicating a warm reception for Revillame's potential return. Which means, kung optimistic po sila, positive, no? May positivity na nagaganap between ito ngayong collaborations and pag-airing nga ng kanyang programa. Pero hindi pa po sila nagbibigay ng 100% na talagang kumbaga planchado na, no? Sabi niyan, while plans are underway for Revillame's show to be broadcast back-to-back with Eat Bulaga, logistical details such as the studio venue for filming are yet to be finalized. Kasi yun po yung isa sa mga pinoproblema nila ngayon. Kung e-ere po ito, saan pong studio sila ilalagay ng TV5? So may possibility talaga na ang Eat Bulaga ay babalik sa APT studio. As of now, neither TV5 nor Revillame's camp has issued any confirmation or announcement regarding the collaboration. But Revillame's anticipated return to TV5 marked a significant milestone considering his previous successful stint on the network with shows like Wheeling Willie, Wheel Time Big Time, and Wawa Willie. So which means not yet confirmed. At ito po ay pa lang. The potential returns of Revillame's iconic game show Wawawin, which aired on GMA Network from 2015 to 2022, has been subject of speculation since July 2023. The possibility was further fueled by Revillame's teaser song Babalik Ako, hinting at the show resurgence on PTV and later in the last quarter of the previous year. However, concrete details regarding this return remain undisclosed. So, ibig sabihin, hindi pa po nila talaga kinukumpirma na talagang magbabalik siya. Kumbaga, 50-50 pa. Pero nagkaroon na po ng pag-uusap. No? So, hanggang sa ngayon wala pa rin naman na binibigay na confirmation ang MediaQuest with regards to this matter. So, dahil dyan, maraming salamat sa inyong panonood. Huwag niyo po kalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe. God bless everyone.